Mga kababayan, pag-usapan po natin itong naging pahayag ni VP Sara patungkol po kay Ninoy Aquino, kay Ninoy po. At ito po kasi ay ginagamit ng mga DDS sa kanila pong mga live, no? Ina-amplify nila ito na tila ba sinasadya nila para pag-awayin po ang mga kakamping o ang mga dilawan at ang mga loyalists or mga supporter ni PBBM, no? So gusto ko po itong i-address dahil sa tingin ko nakakita po sila ng paraan para po pagwatak-watakin or pag-awayin ang mga kakamping at mga loyalists na ngayon po ay nagsasama-sama na, no? So sabi po dito sa balita, mga kababayan, sabi dyan, Sara Duterte links Marcos family to Ninoy Aquino assassination. Ito po yung naging pahayag o naging sagot ni VP Sara dun sa statement ni PBBM na sinasabi ni PBBM na pumapalag na siya dahil nga naman hindi tama na pagbabantaan po ang buhay ng presidente. Kaya po naglabas na ng statement ang Pangulo. Ngayon, sinagot po siya ni VP Sara. Ang sabi po dito sa balita, sabi niya, oo, di ba? Pumalag nga iyong buong bayan noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Grabe to, no? Binanggit noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. The Vice President told reporters, mga kababayan, pasensya na po, maingay yung mga manok, no? Nasa probinsya po kasi tayo. So mga kababayan, malinaw na binabalik po ng Vice President yung nangyari nung nakaraan. At ito po ang ginagamit ng mga DDS or ina-amplify nila ito para sa akin pong palagay ay saktan na naman po ang mga kakamping at mga dilawan para udyokan kami na magalit, no, or magtampo sa Pangulo. Yan po yung aking base dyan, mga kababayan. So ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, mga loyalists at saka mga supporters po ni PBBM. Huwag po kayong mag-alala, hindi po makakakuha ng suporta or simpatya ang mga DDS galing sa aming mga kakamping at mga dilawan kahit ibalik pa nila yung nangyari nung nakaraan. Hindi po kami kakampi at hindi po kami susuporta sa kanila. Never pong mangyayari yan. No? So nakikita kasi ng mga DDS na nagsasama-sama, nagsusuportahan at magkakakampi po ang mga loyalists at mga kakamping at dilawan. Kaya gusto nila itong basagin, no? Gusto nila itong basagin at wasakin dahil talo po sila eh. Talo sila in numbers, no? Kokonti lang sila. Kaya gumagawa sila ngayon ng paraan. And I think ito po yung nakita nilang paraan. Yung naging statement ni VP Sara, ina-amplify nila at pinagduduldulan nila sa amin, no? Para siguro himukin kami na magalit sa Pangulo. Pero hindi po mangyayari yan, mga kababayan. Si PBBM po ay anak, no? Yung nangyari nung history, ang mga involved po doon ay pare-pareho na pong yumao. Yung tatay ni PBBM at yung mga yumaong mga Aquino. Matagal na pong yumao si FEM, matagal na pong yumao si Ninoy, matagal na rin pong yumao si Tita Cory, at matagal na rin pong yumao si Pinoy. No? Kung ano man yung nangyari nung nakaraan, nangyari na yan eh, naandyan na yan, part na yan ng history natin. Wala na tayong magagawa. Pwede nating alalahanin, pwede nating pag-usapan, pero wag niyong gamitin mga DDS para sirain ang momentum ng mga nagsasama-samang mas maraming Pilipino. Wag niyong gamitin yung nangyari sa nakaraan para matupad ang mga personal niyong interes. Hindi kayo magtatagumpay. Kung ano yung nangyari nung nakaraan, pwede nating alalahanin, pag-aralan, pag-usapan, pero wag tayong pumayag na gamitin ito ng ilang grupo para tayo po ay saktan at pagwatak-watakin. Na andito na po tayo sa kasalukuyan. Ang isipin po natin ay ang kasalukuyan at magtulong-tulong po tayo para sa kinabukasan ng bansa natin. Wala na tayong magagawa doon eh. Meron naman tayong Pangulo na nakikita ko na he's trying his best, sinusubukan niya ang lahat para pagkaisahin tayo at nagtatrabaho siya ng matino at puro trabaho nga ang inaatupag niya. Ngayon, kahapon na lang siya nagsalita patungkol dun sa naging statement ni VP Sara dahil sobra na yun. Kaya kinailangan na rin niya magsalita. Tapos ngayon, naglabas siya ng statement. Gagamitin nyo yung nangyari kay Ninoy Aquino para sagutin yung statement niya. Tapos, ikakalat nyo, i-amplify nyo para ano? Para himukin ang mga kakamping na sumama sa inyo. In your dreams, mga DDS, hindi mangyayari yan. Kilala namin kayo at sana kilala nyo rin kaming mga kamping at mga dilawan. Hindi kami uto-uto. Nag-iisip kami. Kita namin ang intensyon nyo kung bakit binabalik nyo yung mga pulburon issue, kung bakit nyo binabalik yung mga issue about sa nangyari nung nakaraan kay Ninoy. Kita namin ang intensyon nyo at hindi magandang intensyon nyo. So bakit namin kayo pakikinggan? Hindi bebenta sa amin yan.
Nasa kasalukuyan na tayo mga kababayan. At meron po tayong hinaharap na magandang bukas para sa Pilipinas. Kailangan po natin itong pagtrabahuhan. Kaya wag po tayong papayag na yung mga tao at grupo na ibinabalik ang nakaraan para sa kanilang pansariling interes, para wasakin ang pagkakaisa ng mga mas maraming Pilipino ngayon, wag po tayong pumayag na magtagumpay sila. Ipaalala lang natin sa mga DDS, sino ba ang nagbansag na kurikong kay Tita Cory? Kayo mga DDS. Sino ang nagbansag na abnoy kay Pinoy? Kayo mga DDS. Sino ang pinagtawanan at ininsulto, minaliit ang nangyari kay Ninoy Aquino? Kayo mga DDS. There has been a massive historical denialism noong nakaraang administrasyon. Kayo ang nanguna sa pag-deny sa nangyari sa nakaraan. Kayo ang nangunang mag-iba or ibahin ang totoong nangyari sa history. Kayo ang nanguna at todo effort kayo na magpakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa history. Tapos ngayon na nakikita nyo na yung mga tao, kami mga kakamping at mga dilawan, nag-move on na and nagpapakita ng suporta sa isang Marcos kay PBBM. Ngayon, ibinabalik nyo yung issue, yung nangyari nung nakaraan. Para ano? Para sa pansarili nyong interes, hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo magtatagumpay mga DDS. Kita namin ang loob ng puso nyo at ng utak nyo. Kitang-kita namin ang intensyon nyo. Hindi kayo maka-Pilipino, hindi kayo makabansa. Maka-politiko lang kayo at maka-China. And unfortunately for you, mas marami kami nagsasama-sama ngayon. Again, sinasabi ko nga po sa mga loyalists at sa mga supporters ng Pangulo, hiwa-hiwalay lang tayo during election. Magkakaiba tayo ng pinipili during election, pero bago ang election at pagkatapos ng election, dapat sama-sama po tayo para sa bansa. Dapat bansa at kapwa natin Pilipino ang ating pinahahalagahan, hindi mga politiko. Nang sa ganon, kapag nagpahalaga tayo sa bansa natin at sa kapwa natin Pilipino, kikilos tayo, magsasalita tayo at mag-iisip tayo para sa kapakanan ng bansa natin at ng ating kapwa Pilipino at hindi ng mga politiko lamang. May nakita ba kayong mga kakamping na nagwelga at nagrally after naming matalo? Maaring yung iba sumama ang loob, nalungkot. Maaring nung umpisa hindi natanggap. Pero after ng ilang buwan, natapos na. Natanggap na, nag-move on, sumuporta. Ganun naman po talaga kasi kapag natatalo malulungkot ka, hindi mo naman maiiwasan yun, di ba? Pero ang mahalaga, nalungkot ka man, nandun ang respeto at pagtanggap na may pinili na ang majority. Ganun lang po kasimple yun mga kababayan. Kaya ngayon, mga DDS, hindi tatalab yung ginagawa nyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga maiitim nyong layunin at balak na pagwatak-watakin ang nagkakaisang mas maraming Pilipino na mas mahalaga sa amin ang bansa at ang kapwa namin Pilipino. Huwag nyo nang ibalik yan. Huwag nyo nang ibalik. Kayo yung unang-unang ng insulto kay Ninoy Aquino. Kayo yung unang-unang ng maliit at tumawag ng kung ano-anong pangalan sa mga Aquino. Dinimonize nyo ang Liberal Party, ang Dilawan, ang mga Aquino, ang media, ang Catholic Church. Dinimonize nyo. Ang ABS-CBN, pinasara nyo. Tapos ngayon, yung isang mahalagang tao sa history, yung isang mahalagang tao para sa mga dilawan at sa mga kakamping, gagamitin nyo against us. Gagamitin nyo para magtagumpay ang inyong mga maiitim na layunin. Hindi kami papayag at hindi kami magpapauto sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga PBBM supporters at sa mga loyalists, huwag kayong mag-alala, hindi kami uto-uto. Ang mahalaga sa amin ngayon, meron lang kaming naaalala sa nangyari sa nakaraan, ang mahalaga sa amin ngayon ay ang kasalukuyan. At yung kinabukasan ng bansa natin. So, pakiusap mga DDS, huwag nyo nang ibalik ang nakaraan. Huwag nyo na kaming saktan, huwag nyo na kaming gamitin at huwag nyo nang gamitin ang aming mga naging leader, ang aming mga kilalang personalidad na yung mauna nananahimik na para sa inyong mga pansariling interes. Huwag nyo na po silang gamitin. Matagal lang na yumao ang tatlong Aquino. Ngayon, gagawin nyo, gagamitin nyo. Gaano kasama yan? Kaya kahit anong
gawin nyo, kahit anong paraan ang gawin nyo, kung ang layo ninyo ay hindi maganda at hindi makabansa, hindi rin kayo magtatagumpay. Yun lamang mga kababayan, no? Ang isipin po natin ang kasalukuyan. Huwag nating hayaan na yung mga tao ay gumamit or magtagumpay sa paggamit nila ng diversionary tactics. Huwag nating hayaan na yung mga tao ay magtagumpay sa pandadamay nila sa iba. Sinusubukan nilang ilihis ang atensyon nating mga Pilipino sa mga issue na kinakaharap nila dahil meron silang kinakatakutan na malantad na katotohanan. Ganun lang kasimple yun mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po magkaisa tayo para sa bansa natin. Election lang po tayo magkakaiba ng desisyon at magkakahiwalay. Pero before and after election, dapat sama-sama tayo para sa bansa natin. At yun po ang susi sa tagumpay ng ating bansa. Ganyan po yung nangyari sa South Korea. Nagkaisa sila at sana po tayo din mga kababayan. Sana tayo mga Pilipino sa henerasyon na ito, bago tayo pumanaw, maranasan natin or masulyapan natin ang bukang liwayway para sa ating bansa. Maranasan natin, ma-experience natin ang isang maunlad, mapayapa at masaganang Pilipinas mga kababayan. Yun lamang, maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang ating video at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.